Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa OFW balikbayan na sad boy na lover boy na galing pa all the way from Finland sa Europe. Sakay ng eroplanong may pakpak na minamaneho ng piloto na marunong mag-drive na di ko kakilala, kaya wag na nating pag-usapan kasi alam naman natin na dapat yung mga kakilala lang natin yung minamarites natin, kasi yung kapitbahay ko pambihira, kung alam nyo lang, di naman siya inaano tapos siya ganun, kala mo naman talaga papalagi nung nakuan ko yung kuan ng bahay niya, pero wala naman ako magagawa kasi natural lang naman na niaano yung ano pagka, 'di ba? Kasi naman ganun naman talaga. Kala kasi nila basta-basta na lang, kumbaga lahat ng bagay nangyayari ng may dahilan. Di naman kasi pwede lang. Dapat saktong-sakto sa kinakailangan na important, mahalaga. Na pahalagahan lang talaga yung mga oras na ginugugol sa pag-iisip ng desisyon na maaaring makapagdulot ng kalalabasan na kainatnan na kung saan na tuloy na punta tong kwento ko. Hiningal pa ako. Anyway, client requested a half sleeve wrap around project Polynesian sa kanyang kaliwang baba na forearm. Pero dito basta lang kalahating braso kasi yung plano namin na gagawin aabang namin to for a full sleeve project. Hindi namin lilinyahan yung putol sa dulo para next year pag dinugtungan namin buong buo yung design at di halatang dalawang session ang binuno para matapos to. Minsan kasi nagkakaroon ng mga awkward na parang ba't ganito yung putol, 'di ba? Kakaiba kasi minsan yung mga kinakalabasan ng mga Polynesian na hindi tapos. Pero dahil kami matindi yung binabalak namin dito next year. Ayun, ganun. Nga pala, gusto kong samantalahin tong oras na to para sabihin na etong bossing natin na client one of the most strong customer I ever had. Yung pinakamatigas pagdating sa pain tolerance. Sa sobrang tibay nito ni boss, nawala pa nga sa isip ko na tao nga pala yung ginagawan ko ng obra. Akala ko papel lang yung ginuguhitan ko na itong mga triangle patterns na to Paano ba naman? Hindi siya gumagalaw o nagre-react sa tuwing tumutusok yung karayom sa balat niya. Akala niya siguro nakatutok sa mukha niya yung camera. Sabi ko, boss, yung braso mo lang. Pwede ka mag-react. Pero wala ganun talaga For those who don't know kasi, kahit na bilang isang tattoo artist na alam ko yung kung paano tutusok yung karayom, kung paano siya magpe-penetrate or what 'di ba? Na nagpapatattoo din, kita niyo naman may mga tattoo sa braso. Di talaga madali ang magpatattoo. Tiis ganda, tiis gwapo, ano man ang tawag nyo sa mga sacrifices na nagaganap sa tuwing may session, talagang mapapasabi ka na lang ng motivation sa sarili mo na no pain, no gain. Sa buhay kasi natin, walang goal na madaling makuha. Lahat ng gusto natin dapat nating paghirapan. Ang pinakamatamis na tagumpay yung pinagsumikapan. Yung tipong ginawa mo ang lahat, tinaya pati pato pati panabla para sa pinakamimithing pangarap. Mas papahalagan at mas matinding appreciation ang mararamdaman mo kapag nalagpasan mo ang lahat ng hadlang, mga balakid, para lang matawid ang lawak ng kalawakang walang hanggang pagsubok at dagok ng buhay. Well, at the end, let's say na okay, all done, tagumpay na, nakuha mo na yung gusto mo makuha. Ang tanong ngayon, tapos na ba talaga? Wala na bang kasunod? Hanggang dun na lang? Ako, sa tingin ko, ang sagot ko, it depends. Marami-rami na rin yung mga taong napagkwentuhan na nakausap ko tungkol sa idea ng minimalism o basta ganun. Ang punto, kung mayroon lang tayong certain things na gusto natin o kailangan natin sa buhay para mabuhay, literal na gamit man yan o ibang bagay, basta naset yung sa utak as in mindset at malimitahan natin yung sarili natin na magkaroon lang ng bagay na talagang masasabi mong pag nakuha mo na o meron ka na, okay ka na. Di mo na kailangan ng kahit na ano pa. Doon na papasok yung minimalist concept. Para sa akin, ang pinakamaiksing definition o paliwanag na maiintindihan ng ibang tao, ang minimalist idea
ay ang pagiging masaya o kontento sa pagkakaroon ng kaunti. Sana nagets nyo, pero kung trip nyo ng elaborate explanation and examples about it, o kaya naman sobrang dami mo gustong bilhin, sobrang dami mong gamit sa bahay, sobrang dami mong pangarap, siguro need mo to research. Check mo minimalist sa FB, YouTube, Netflix o Google. Teka, napahaba na naman tong video ko. Napasegoy ko kasi yung idea na yun eh. Lately lang kasi nag-come up sa akin. Sabi ko, oo nga, napaisip ako. Kaya, malay mo, mapaisip din kayo. And, eto, paalala ko nga pala, sa lahat ng mga tropa natin dyan, na gusto din ng ganito kamurang tattoo, na Polynesian, black and gray, or simpleng colored man yan, Japanese, Neotrad, diba? Geometric. Guys, pwede nyo akong i-message. Kontakin nyo lang ako sa FB page More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko 097082503995. Ang dami nga pala nagtatanong sa akin, saan na daw ba ako nakatira or mag-home service pa ba ako sa ganito ganyan. Guys, eto ngayon nandito ako. Dito na ako nagstay, nakatira sa Santo Tomas, Batangas. Nag-home service ako, tumatanggap din ako na magpapatattoo dito. Pagdating sa home service, huwag kayong mag-alala guys. Kahit sa Rizal, Manila, Bicol, Baguio, Tagaytay, kahit saan pang area nyo guys, pwede ko kayong puntahan. Kausapin nyo lang ako, madali naman ako kausap eh. Tsaka, pupuntahan ko kayo dyan, umulan, bumagyo, ayos lang. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Yun, basta, gets nyo na yun ha. Tsaka kung magkano man yung budget nyo guys, trabahuhin natin, pag-usapan natin yan. Alam nyo, kaya nga nagkaroon ng ganitong mga pagkakataon murang tattoo, di ba? Ang kailangan nyo lang naman kausapin ako, tapos pag-usapan natin yung mga usapin. Basta yun na yun. Gets nyo na yan guys. Kumbaga nadidiscuss yan. Huwag kayong mahiya magtanong. Tapos pagdating naman sa schedule, kung napag-message ka na sa iba, tapos tinatanggihan ka nila, di ka nila nire-replyan, guys, try nyo ako. Chat nyo ako within this day or tomorrow. Re-replyan ko agad kayo. And pagdating sa mga kabayan nating OFW dyan, alam ko napaka-importante ng oras nyo. Alam ko na ang hirap pagka-shine ng mga lakad, mga outing, mga events, gatherings, occasions na dito sa bakasyon nyo, limitadong bakasyon, pwede ko kayo isingit guys. Gagawa ko kayo ng paraan para magkaroon kayo ng schedule para sa tattoo session. Ayos ba yun? Paano? Bago matapos tong video, panoorin at alamin muna natin ang tattoo client review. Let's go! Yeah, gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo, kahit face ganado. Support local, proud Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas, legit. Daw ang pinaghirapan, buyat bawat beat. Baguhan pero may diskarte, hindi cheap. Line, shading, harmony, flow, texture, contrast, light and shadow. Design na malupit, ako bahala sa'yo. Sa studio man o home service, let's roll. Pwedeng umaray pero bawal gumalaw. Precision sa karayom, di ako atras, bawal sumablay. Gusto mo fine line, so bold na bara. Ko bahala, wag madala. Check my craft, bawat stroke may puso. Pinagpuyatan kaya siguradong gusto. Support local, proud Pinoy sa tinta. Murang tattoo pero astig ang gawa. Poly, mandala, geometric, malupit. Japanese trad, neotrad, black and gray hit. Bossing, tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo? Sige lang. Hindi, okay lang yan. Ano masasabi mo sa tattoo natin? Quality. Yun o. Pabira. Isang upuan lang yan. Kung i-rate mo yan, boss, 1 to 10. Yes. Kung si Bossing nga pala, OFW pa natin yan, galing sa Finland guys, part yun ng Europe. Alright. Kalahati pa lang yan. Pero kung mapapansin nyo, nakaabang yan. Kasi yan, next year, pupunuin na namin. Ulit ka pa ba, boss? Ayaw nga pala, syempre. Hindi, pagkatapos pa natin yan, isang braso na yan. Ano bang plan doon sa kabila? Ganito ulit. Tsaka ito nga pala guys, tattoo to ni Wangod. Ayan, rumakit siya sa Kalinganan. Paano boss, ingat pagbalik sa abroad. Salamat sa tiwala. Solid.